Magandang araw po sa inyo lahat. Isang panibagong reaction video na naman po ang ating pong gagawin ngayong araw na to. Ang video pong ito ay mula po kay Melvs Castle. Ang title po nito, Lalayas ka o bobombahin? Atras China monster ship, hindi ng bangga ng PCG. Puro yabang pumasok sa EEZ ng Pilipinas. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ni Melvs Castle, nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe ka sa kanyang channel. Napakahusay po ni Melvs Castle. Suportahan po natin ang kanyang channel. At syempre, huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong mga reaction video. Like this video kung magugustuhan nyo panting reaction video. Road to 100k subscribers na po tayo. At pag na-reach po natin ng 100k subscribers, mamimigay po tayo ng cellphone. Kaya like this video, subscribe, stay active sa ating channel. Simulan na po natin to. Let's do this. Chinese Coast Guard monster ship o yung pinakamalaking barko ng China ipinadala sa Baho de Masinloc. Philippine Coast Guard sinalubong agad yan. Akala ng China maduduwag tayo. Galit na kasi ang China. Deadma kasi ni Defense Secretary Gibo Chodoro yung panawagan ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning. Napakatikas talaga doon ni Sec Gibo no? Mulat sa full force siya po talaga yung magiting talaga, no? Kumbaga talagang sumasalag talaga siya sa mga sinasabi talaga ng ng China. Wala, no holds barred talaga to si Sec Gibo. Kaya para sa akin po sobrang galing nito, at kung siya po ay tatakbo sa susunod na election, na talaga pong mananalo po pa rin to dahil napakahusay po at talagang nagtatrabaho po talaga ng napakahusay talaga. Sabi ni Mao Ning, aatras kami kasama ang Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia, pero iwi-withdraw nyo pabalik yung mid-range missile ng US Army. No, hindi. Grabe tong China makapag-utos no? I-withdraw daw ang missile system ng US. Hindi po pwede yon, no? Hindi po tayo basta susunod sa kanila dahil meron po tayong sariling batas sa ating bansa. Never po. At unang-una meron pong banta mula po sa kanila, mismo sa China, tapos uutusan tayong tanggalin yung missile system. Magbibigay na naman sila ng deal, tapos pag nagkausap na naman sila itong unang-unang lalabag dun sa napag-usapan, no way! Hindi na po mangyayari yun, no? Yung ginawa sa atin ng China nung nakaraan na nakipag-usap ang Pilipinas, no? Pero wala nangyari, sila po unang-unang nag-break nung pinag-usapan na sayang po ang laway, kuryente, lahat na po natin doon, no? Kaya wag na po tayong makipag-deal dyan sa China. Kaya dapat talagang palakasin na po natin ang ating sandatahang lakas, suportahan natin ang ating gobyerno ngayon sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. At syempre ni Sec Gibo, talaga pong napakahusay po nito. Diretso po natin. Ang kaso, hindi nagpauto si Secretary Gibo. Yes. Diyan napikon tong mga Chinese. Sinamantala rin kasi ng mga Filipino fisherman noong nagsilayasan ang China. Doon jackpot ang mga mangingisda sa kanilang mga huli. Well, actually, di ba, yung nakaraang taon, hirap na hirap nga mangingisda natin na talagang kinukuhanan sila ng isda at pinapalta ng mga noodles na marapit na ma-expired. Ganun kahayop yung mga Chinese na yan, no? Well, hindi naman lahat, pero talaga yung nasa gobyerno lang talaga nila, yun lang po talaga yung mga gumagawa ng hindi maganda sa atin. Pero kung tutuusin, di ba, dapat malaya tayo nakapaglayag dyan, lalo na ating mga mangingisda sa ating sariling teritoryo. Kaya po, kung talaga nakapangisda ng maayos po o ng mapayapa ang ating mga mangingisda, karapatan po natin yan. Ngayon, bumalik na ang China gamit pa ang kanilang monster ship, pero sinulubong naman agad yan at niradyohan ng PCG. Buong pag-akala ng China kahit iganting barko yan, hahayaan na lang. Umatras din naman pala sila. CD5901, this is BRP Cabra, MRRB 4409. We are reminding you that you are within 72.6 nautical miles west by the south of Silangin, Zambales, inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Ganyan na po katikas ang Pilipinas, no? Palakpakan po natin. Kasi po ito, natatandaan nyo, di ba, last year talagang hindi tayo makapalag. Di ba, pinipler tayo, binabangga-bangga tayo. Pero ngayon, nakita nyo naman ang improvement, no? Pagpasok ng 2025, eto na po. Talagang sinasalubong na natin ang mga monster ship ng China at talagang nire-radio challenge natin at hindi talaga nagpapatinag ang ating PCG. Sobrang saludo. Sobrang kudos, hindi po biro ang kanilang trabaho, no, na suungin niyang West Philippine Sea para lang depensahan ang ating teritoryo.
Maganda ang naging responde ng PCG laban sa China Monster Ship. Yes. Kahit gaano pa daw yan kalaki, dapat hindi tayo magpatinag dyan sa bangka. Tama. Ayos raw na nagpadala agad ng PCG ng barko para intercept ang mga Chinese. Dahil pag hindi raw yan pinalagan, iisipin ng China na takot tayong lumaban sa higanting barko na yan. Tama, kumbaga isipin nila talagang hindi tayo papalag. Kukubkubin nila ng kukubkubin ang ating mga teritoryo. Sa malapit sa Pag-asa Island nga, di ba? May military headquarters na sila doon. Buong temporary island talaga doon. Nagtayo sila doon, di ba? Nakuha na nila yon. Kaya sana hindi na maulit dahil pag nakuha ang ating mga teritoryo dyan sa ating dyan sa West Philippine Sea, may hirapan na po talaga tayong gumalaw dyan. Kaya po hindi po rin talaga papayag ang US na makuha nila lahat ng mga teritoryo dyan dahil ayaw po rin ng US na mangyari yon dahil ayaw nila na lumamang din talaga ang China dyan sa West Philippine Sea. Dahil mali naman po talagang ginagawa ng China kasi po unang-una nilalabag nila ang UNCLOS, hindi na respeto arbitral ruling na inaward sa atin yan ng 2016 yung ating mga teritoryo dyan. Kaya maling-mali po dito ang China, kaya dapat po talaga suportahan natin ang ating gobyerno ngayon na nilalaban ang ating mga teritoryo at ang ating bansa dyan sa mapanakop na China. Napalabas na silang may control dun sa lugar. So yung pagpapadala natin ng mga barko, BFAR vessel, Coast Guard vessel, yung mga yon, yan ay isang paraan para nga i-counter itong mga palabas na ito ng China. Hindi natin siya matatapatan directly in the sense wala naman tayong barko na ganun din kalaki, no? Yes. Pero in the sense na yung napapakita natin na nag-exercise din tayo ng jurisdiction dun sa area, yun parang natatapatan natin. At least, di ba, hindi tulad nung nakaraang taon talagang kawawa ang Pilipinas. Kung tutusin, makikita na nga ng buong mundo. Kaya inuulan tayo ng suporta ng ibang bansa dahil nakita nila na nahihirapan na ang Pilipinas talaga. Talagang bugbog ng Pilipinas noon. Kitang-kita, pati po yung mga mag-interview, yung mga media na nagaling sa ibang bansa, naranasan nila yung pambubuli ng China na winater cannon din sila. Luulan sila ng ating barko nung time na yon. Kaya kitang-kita dito na hindi ang Pilipinas ang gumagawa ng gulo. Hindi tayo nagsisimula ng gulo. Yung China ang nagpo-provoke, sila ang gumagawa ng kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Hindi lang po sa ating teritoryo, no? Maging sa buong Indo-Pacific, sila po ang pasok ng may teritoryo. Kaya dapat lang na suportahan natin ang gobyerno natin ngayon na talagang pumose tayo dyan, ang mga PCG natin na harangin talaga yung mga Chinese vessel na yan dahil atin po yung teritoryo na yan. Tayo po ang legal na nagmamay-ari. Inaward po sa atin yan noong 2016 ng arbitral ruling. Tandaan nyo yan. Satisfied naman ako so far kasi yun naman talaga yung parang ini-expect natin na kaya natin gawin at dapat natin gawin. Hindi kagaya ng previous administration na talagang pag... Hindi tulad ng previous administration. Tama nga naman, di ba? Kasi nung previous administration, hinayaan lang nila ng hinayaan. Hindi na po natin kailangan pang i-memorize yan. Alam nyo na po yung ginawa ng preview ng nakaraang administrasyon, no. Isipin niyo, no, dahil sa gentleman's agreement, real talk. Ginaganyan tayo ng China ngayon. Kaya dapat lang po tayo magpalakas ang ating sandatahang lakas. Dapat lang tayong pumalag sa ginagawa sa atin ng China. Real talk yan. At dapat natin gawin. Hindi kagaya ng previous administration na talagang pag may ginawa ang China, minsan sila pang nagja-justify, no? Pero ngayon, pinapakita natin na talagang hindi natin tinatanggap ito at kahit ba mas malaki sila, hindi tayo nagpapa-intimidate, hindi tayo nagpapatakot sa kanila. Tandaan nyo yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Philippines will not yield. Hindi tayo yuyuko, hindi tayo susuko o hindi natin ibibigay kahit kakarampot na square inch ng ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Ganun po ang paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kudos sa ating Pangulo, kudos sa gobyerno po natin ngayon. Kasi nararamdaman po natin na nagkakaroon tayo ng eagerness na ipaglaban ng ating teritoryo nang dahil sa ating Pangulo. Ganun po. Hindi po nung nakarang administrasyon talaga. Nakakasawa na rin po paulit-ulit, di ba? Kasi po ganun po talaga yung ginawa eh. Kulang na lang po talaga maging probinsya tayo ng China, real talk. Ganun po yun, no? Diretso natin. Malaki sila. Hindi tayo nagpapa-intimidate, hindi tayo nagpapatakot sa kanila. Tinatakot lang tayo niyan pero duwag yan makipagbanggaan. Ayon yan kay maritime expert J. Batumbakan.
Di raw isusugol ng China yung bilyong-bilyong halaga ng barko sa mumurahing barko ng PCG. Mind games lang raw ang labanan. Kung ipapakita ng Pilipinas na natatakot tayo sa kanila, mas lalo magyayabang yung China. Unang-una nakasuporta rin talaga si Uncle Sam, no? Ang US. Yung nakarang reaction video natin, di ba, nakita nyo naman yun na talagang yung carrier strike group ng US ay rumoronda, no? Kumbaga, no? Lumalaot sa ating teritoryo. Nagbabantay, nagmamanman sila. Ganun po ka-eager na tulungan tayo o suportahan tayo ni Uncle Sam. Although, syempre, marami nagsasabi, bakit tayo depende dyan, ganun-ganon. Dapat tayo yung ano. Andun tayo eh. Pero po, ang magkakaalyadong bansa, ganun po talaga. Kahit po tayo, halimbawa na yung Korea, yung Japan, magkaroon din silang diferensya, susuporta pa rin po tayo sa kanila kasi po kaalyado natin sila eh. Kahit po mahina ang bansa natin, ganun po talaga, no? Tandaan nyo yun, no? Wag yung isipin na porque mahina tayo, hindi na tayo susuporta sa kanila, hindi na tayo magdi-deploy din ng barko natin para tumulong sa kanila o ng mga armies natin. Hindi po ganun. Kaya nga po allied nation eh, magkakaalyado. Ganun po yun. Kaya hindi po rin tayo bibitawan din talaga ng mga bansang nakasuporta rin sa atin tulad ng Japan, South Korea, US, Canada, marami pa po, no? Kati nga po nasa UN, no, sa European Union, no, kasama na rin po na sumusuporta po sa atin. Tandaan, pati Germany po, tinutulungan na rin po talaga tayo. Ganun po katindi ang suporta ng malalakas na bansa sa Pilipinas. Kasi nakikita po talaga nila na tayo po ang hinaharas, hindi po tayo ang gumagawa ng anumang kasamaan dyan sa West Philippine Sea, kundi ang China. Kaya dapat daw ay pagpatuloy ang pagpapatrolya at hikayatin ang mga isdang huwag matakot mangisda. Yes. Basta dapat nandyan lang lagi ang suporta ng PCG at mga law enforcement unit ng Pilipinas. Tama. Ang makapagbago din doon ay yung patuloy nating paninindigan sa ating mga karapatan. Kaya yung mga iba pa natin pwedeng gawin ay ginagawa naman natin so far, no? Katulad ng pagpadala ng mga patrols, pangingisda ng ating mga mangisda, at pag-assert natin nga ng ating jurisdiction. Saka sa akin, maganda rin yung naging diskarte ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na natin ibino-broadcast, no, na pag may gagawin tayo, mag-resupply mission tayo dyan sa West Philippine Sea, sa teritoryo natin, no, na ina-announce. Kasi nauunsyami po natitiktikan ng China, nahaharangan agad tayo. Kaya di ba nung tandaan nyo yung nag-news blackout ang Pangulong Bongbong Marcos sa galawan natin dyan sa ating teritoryo, dyan sa West Philippine Sea, particularly sa Bao de Masinloc, ay wala na po, no, hindi po tayo ma-intercept ng China. Maganda po yun, no, talagang hindi po sabihin yung galawan natin. Gawin na lang, no, para hindi talaga tayo mabubuli na basta-basta ng China dyan sa ating sariling teritoryo. At yung pang ibang mga activities na ginagawa natin sa sarili nating EEZ, kasama na rin dyan yung mga law enforcement and military activities. No? So yun, I think ay sapat para sa atin. Pero mayroon pang ibang paraan din, katulad ng paghain ng sitwasyon, no? Pagdala ng sitwasyon, kunwari sa mga international fora. Diba, sabi ko sa inyo, sinungaling ang China. Buti na lang talaga hindi inalis ang missile sa Pilipinas. Yes. Para pag nagbangga tong Chinese monster ship na to at may lumubog na barko dyan, tirahin dapat agad. Dapat talaga wag magpauto ang Pilipinas, no? Wag tayong sumunod sa kanila dahil unang-una, may sarili tayong rules sa bansa natin. Kaya nga bansa eh. Hindi tayo probinsya ng China, no? Hindi tayo kaanib sa China. Tandaan nyo yan, meron tayong sariling batas. Hindi pwede tayong basta manduhan lang ng mapanakop na bansang China na yan. Kaya dapat lang po na hindi natin isoli iyon kasi unang-una may threat nga galing sa kanila. At tong Chinese monster ship na to at may lumubog na barko dyan, tirahin dapat agad. Ano sa palagay niyo? I-komento sa baba ang inyong salog. Ayun lang po, no, ating nagawa ng reaction video, ang napakagandang video to ni Melv's Castle. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. Siyempre wag niyo kadilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update kayo kapag po naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Road to 100k subscribers na po tayo. Kapag na-reach po natin ang 100k subscribers dito po sa ating channel, mamimigay po tayo ng cellphone. Siyempre mag-like po kayo sa ating video, comment down below, stay active. Yun lang po ang mga dapat nyong gawin, no? Stay active sa ating channel. At kapag na-reach po natin 100k subscribers, malay nyo, kayo ang manalo ng cellphone. Ingat po kayo lahat. Until next time, God bless and peace out.